Ang katahimikan sa mansyon ng mga Bustamante sa Dasmariñas Village ay may sariling bigat. Ito ay isang katahimikang binibili ng pera, isang katahimikang nagmumula sa matataas na pader, mga soundproof na bintana, at isang distansyang maingat na pinapanatili sa pagitan ng mayaman at ng mundong pinagsisilbihan sila. Para kay Carmen, ang katahimikang yon ay parang isang manipis na yelo na anumang oras ay maaaring mabasag. 6:00 ng umaga. Ang sikat ng araw ay nagsisimula pa lamang dumampi sa malawak at perpektong pagkakaalaga na hardin, ngunit si Carmen ay halos 1 oras ng gising. Ang kanyang mga kilos sa malawak na kusina ay tiyak at sanay. Walang kalansing ng kubyertos, walang ingay ng kaserola. Bawat galaw ay kinakalkula upang hindi makabulabog. Inihain niya ang agahan sa mahabang lamesa na gawa sa naray sa dining area. Sariwang prutas, bagong lutong tinapay, at ang mamahaling tsaa na paborito ni Patricia, ang nobya ng kanyang amo na si Alejandro. Carmen, isang boses na kasing talim ng kristal ang pumunit sa katahimikan. Lumingon si Carmen mula sa pag-aayos ng mga bulaklak sa gitna ng mesa. Nakatayo si Patricia sa may pintuan ng dining area, suot ang isang sutlang roba na bumabagay sa kanyang perpektong manicure. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay mapanuri, sinusuri ang bawat detalye ng inihanda ni Carmen. "Ma'am Patricia, magandang umaga po." Magalang na bati ni Carmen. Hindi sumagot si Patricia. Sa halip, lumapit siya sa mesa at hinawakan ng tasa. Sariwa ba ang pagkakatimpla ng tsaa na ito? O ito ba yung tirang dahon mula kagabi? Isang maliit na kirot ang naramdaman ni Carmen sa kanyang dibdib. Araw-araw ganito ang eksena. Isang maliit na tanong, isang simpleng puna na idinisenyo upang iparamdam sa kanya na siya ay palaging nagkukulang. "Bago po, ma'am. Ngayon ko lang po tinimpla." Umupo si Patricia at kumuha ng isang piraso ng toast. Tiningnan niya ito ng mabuti bago sinabing, "Medyo nasunog ata ang gilid. Sa susunod, bantayan mong mabuti." "Pasensya na po, ma'am. Papalitan ko po." Sabi ni Carmen akmang kukunin ng plato. Huwag na, pigil ni Patricia, iwinawagayway ang kanyang kamay. "Wala na akong ganang kumain. Nasisira lang ang umaga ko." Yumuko na lamang si Carmen at tahimik na bumalik sa kusina. Doon naghihintay ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Mia, tahimik na kumakain ng pandesal sa isang maliit na bangko. Ang mga mata ni Mia ay puno ng pag-aalala para sa kanyang ina. "Okay ka lang, Mama?" Pabulong na tanong ng bata. Isang pilit ng ngiti ang isinukli ni Carmen. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Oo naman, anak. Kumain ka na dyan para hindi ka mahuli sa eskwela." Alam ni Mia ang mga patakaran sa bahay na ito. Huwag mag-ingay, huwag magkalat at hanggat maaari, huwag magpakita kay Ma'am Patricia. Ang mansyon ay ang kanilang tirahan, ngunit hindi ito ang kanilang tahanan. Isa itong gintong hawla na nagbibigay sa kanila ng seguridad, isang magandang sweldo para kay Carmen at isang dekalidad na edukasyon para kay Mia, ngunit kapalit nito ay ang kanilang kalayaan at kapayapaan ng isip. Si Alejandro, ang may-ari ng bahay, ay isang mabuting tao. Abalang-abala sa kanyang mabilis na lumalagong logistics tech company, madalas siyang wala sa bahay. At kapag naroon siya, ang kanyang pagod na isip ay hindi napapansin ang banayad na lason na dahan-dahang ikinakalat ni Patricia sa loob ng kanilang pamamahay. Maya-maya, narinig nila ang pagtunog ng telepono ni Patricia sa dining room. Ang boses nito ay biglang naging malambing at matamis. "Love, good morning." "Yes, of course, I miss you." Iyon ay si Alejandro. Tumingin si Mia sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ngumiti lamang si Carmen. Para kay Alejandro, si Patricia ay isang perpektong nobya, maganda, sofistikada, at mula sa isang pamilyang may pangalan. Hindi niya nakikita ang anino sa likod ng ngiting iyon. "How's my little princess?" Narinig nilang sabi ni Alejandro mula sa speakerphone.
Pakisabi kay Mia, I miss her. I'll be home early tonight. Narinig ni Carmen ang biglaang paglamig sa boses ni Patricia. Oh, sure. I'll tell her. Sige na, love. You must be busy. Bye. Nang matapos ang tawag ang katahimikan, ay bumalik ngunit ngayon ay mas mabigat. Ang pagbanggit ni Alejandro kay Mia ay tila isang gatilyo. Para kay Patricia si Mia ay isang paalala na hindi siya ang sentro ng atensyon sa bahay na ito. Upang pagaanin ang tensyon lumabas si Carmen mula sa kusina. Mama, ano po ang gusto ninyong ipahanda para sa tanghalian? Ngunit hindi siya pinansin ni Patricia. Ang mga mata nito ay nakatuon sa isang bagay sa sala. Doon si Mia ay tahimik na naglalaro ng isang maliit na bola ng guma, maingat na pinatatalbog ito sa sahig na marmol. Anong sinabi ko sa iyo tungkol sa paglalaro sa loob ng bahay? Malamig na, sabi ni Patricia. Natigilan si Mia. Agad niyang hinawakan ang bola. Sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit. Dapat lang, sagot ni Patricia tumayo at naglakad patungo sa sala. Bawat hakbang niya ay tila isang babala. Si Carmen ay sumunod ang kanyang puso, ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. Mia, anak, pumasok ka na muna sa kwarto. Maghanda ka na para sa eskwela. Ngunit huli na ang lahat. Sa pag-ikot ni Mia upang sundin ang kanyang ina, ang maliit na bola ay aksidenteng nadulas mula sa kanyang kamay. Gumulong ito sa makintab na sahig, tumalbog sa paa ng isang mesa at tumama. May nakakabinging kalansing sa isang antigong plorera na nakapatong sa isang pedestal sa sulok. Ang plorera, isang mamahaling porselana, mula pa sa dinastiyang Qing na manapa ni Patricia sa kanyang lola, ay nahulog. Para sa isang segundo ang lahat ay tila bumagal. Ang desperadong sigaw ni Carmen, ang takot sa mga mata ni Mia, ang pagtilapon ng plorera sa hangin. At pagkatapos ang tunog. Ang tunog ng pagbasag ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng umaga. Nagkalat sa sahig ang pinong-pinong piraso ng asul at puting porselana. Ang dating obra maestra ay ngayon ay isa na lamang tumpok ng mga basag na alaala. Walang gumalaw, walang nagsalita. Tila kahit ang hangin ay huminto sa paghinga. Dahan-dahan ibinaling ni Patricia ang kanyang tingin mula sa mga piraso ng basag na plorera patungo kay Mia. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nag-iba ng anyo, ang kanyang peking ngiti ay nawala at ang pumalit dito ay isang maskara ng purong galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, malamig at walang awa. Ma'am Patricia, aksidente lang po. Nagsimulang magmakaawa si Carmen, inilalagay ang sarili sa pagitan ni Patricia at ng kanyang nanginginig na anak. Hindi po sinasadya ni Mia. Ngunit hindi nakikinig si Patricia. Lumakad siya ng dahan-dahan, palapit sa kanila, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Mia. Bawat hakbang ay tila isang paghatol. Tumingin ka sa akin, bata ka. Utos ni Patricia, ang boses niya ay mahinahon, ngunit puno ng pagbabanta. Nanginginig na umiling si Mia, nagtatago sa likod ng kanyang ina. Hinawakan ni Patricia ang balikat ni Carmen at marahas itong itinulak sa gilid. Hinarap niya ang umiiyak na bata. Yumuko siya hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata at sa isang boses na kasing lamig ng yelo, bumulong siya. Mananagot ka sa akin para dito. Ang pagbasag ng plorera ay sinundan ng isang katahimikang mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ngunit ang katahimikang yon ay hindi nagtagal. Mama. Humikbi si Mia, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Ang hikbing iyon ang pumutol sa pagkakatigil ni Patricia. Sa isang mabilis na kilos, marahas niyang hinablot ang braso ni Mia. Halika dito! Sigaw niya, ang kanyang boses ay hindi na pabulong, kundi isang matinis na utos. Kinaladkad niya ang bata palayo sa mga basag na porselana, palapit sa gitna ng sala. Ma'am, parang awa niyo na po. Huwag po ang anak ko. Sigaw ni Carmen, ang kanyang puso ay tila hinahatak mula sa kanyang dibdib. Sumugod siya upang protektahan si Mia, ngunit hinarang siya ng isang matigas na tingin mula kay Patricia. Manahimik ka.
Bulyaw ni Patricia kay Carmen bago ibinaling ang nanlilisik na mga mata kay Mia. Alam mo ba kung gaano kamahal ang sinira mo? Ang halaga niyan ay kayang bumuhay sa inyong dalawa ng nanay mo sa loob ng 10 taon. Pero ano ang alam mo? Isa ka lang anak ng isang hamak na katulong. Ang bawat salita ay parang latigo, hindi lamang para kay Mia, kundi lalo na para kay Carmen. Ma'am, tama man na po. Pakiusap ni Carmen ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ako na po ang magbabayad. Ibawas niyo po sa sahod ko kahit gaano katagal. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Patricia. Magbabayad? Sa tingin mo ba kaya mong bayaran to? Ito ang problema sa mga tulad ninyo. Hindi ninyo alam ang halaga ng mga bagay-bagay dahil wala kayong pinaghirapan sa buhay. Nabubuhay lang kayo sa limos ng iba. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Carmen. Ang pagod, ang pagtitiis, ang mga gabing walang tulog, para lang mabigyan ng magandang buhay ang anak niya, lahat iyon ay tila binaliwala sa isang pangungusap. Isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang tahimik na tapang. Nagkakamali po kayo, ma'am. Sabi ni Carmen, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Itinaas niya ang kanyang ulo. Lahat ng mayroon ako, pinaghirapan ko at pinalaki ko ang anak ko na maging magalang at mabait, isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ang tahasang pagsagot ni Carmen ay tila nagpaapoy lalo sa galit ni Patricia. Ang mukha niya ay namula. Ang paghamon sa kanyang awtoridad, lalo na mula sa isang katulong, ay hindi niya matanggap. Sumasagot ka pa. Bulalas ni Patricia. Ang kanyang mukha ay nagbago. Isang nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Mia na lalong napahigpit ang kapit sa palda ng ina. Kung hindi mo kayang turuan ng leksyon ng anak mo, ako ang gagawa. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang mundo ay tila huminto para kay Carmen. Ang nakita lamang niya ay ang kamay na papalapit sa mukha ng kanyang anak. Walang pag-aalinlangan, walang segundo ng pag-iisip. Ang kanyang katawan ay gumalaw ng kusa, dala ng purong likas na ugali ng isang ina. Isinugod niya ang sarili sa pagitan ni Patricia at Mia. Isang malutong nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Plak! Ang lakas ng sampal ay nagpatagilid sa mukha ni Carmen. Naramdaman niya ang matinding kirot at init sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat at galit. Sa likod niya narinig niya ang malakas na pag-iyak ni Mia. Mama. Si Patricia ay natigilan ng kanyang kamay, ay nasa ere pa ring gulat na ang tinamaan niya ay si Carmen. Ngunit ang gulat ay agad na napalitan ng mas matinding galit. Walang hiya ka. Paano mo nagawang? Anong nangyayari dito? Isang boses malalim at puno ng awtoridad ang pumutol sa tensyon. Ang boses na yon ay tila nagyelo sa buong silid. Nakatayo sa may pintuan si Alejandro. Ang kanyang briefcase ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumagapak sa sahig. Ang kanyang mukha na karaniwang kalmado at pagod mula sa trabaho ay ngayon ay isang maskara ng hindi makapaniwalang galit. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang eksena, si Patricia na may nakataas pa ring kamay, si Mia na umiiyak sa takot sa likod ng ina, at si Carmen na hawak ang kanyang namumulang pisngi, isang butil ng luha ang gumugulong pababa. At sa sahig ang mga piraso ng basag na plorera. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Patricia. Ang galit ay napalitan ng pagkukunwaring biktima. Love, thank God you're here. Itong babaeng to. Binastos niya ako at sinira ng walang modong anak niya ang plorera ni Mama. Ngunit ang mga mata ni Alejandro ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatuon ang mga ito kay Carmen. Carmen, ayos ka lang? Tanong niya, ang boses niya ay mahinahon ngunit may halong panganib. Sir!
Iyon lamang ang naisagot ni Carmen. Siya ang tinatanong mo. Hindi makapaniwalang sigaw ni Patricia. Ako ang biktima dito. Tingnan mo ang ginawa nila sa Florera. Nakita ko, Patricia. Sagot ni Alejandro, dahan-dahang lumalakad palapit. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Nakita ko ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Depensa ni Patricia. Dinidisiplina ko lang ang isang bastos na empleyado. Sampal ang boses ni Alejandro ay halos isang pabulong na puno ng galit. Iyan ba ang tawag mo sa disiplina? Ang sakta ng isang babae sa harap ng kanyang anak? Kailangan niyang matutunan kung saan siya lulugar. Giit ni Patricia. Hindi ba mariing sabi ni Alejandro nakatayo na ngayon sa harap niya? Ikaw ang kailangang matuto kung saan ka lulugar. At hindi iyon sa pamamahay ko. Natigilan si Patricia. Ano? Sinabi ko, umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Isang tawang hindi makapaniwala ang kumawala kay Patricia. Nagbibiro ka ba? Ipagpapalit mo ako para sa isang katulong. Itinuro niya si Carmen ng may pandidiri. Para sa isang hampas lupang yan. Ang mga mata ni Alejandro ay nagapoy. Ang babaeng yan, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at mabigat. Ay may mas malaking dignidad sa isang daliri niya kaysa sa buong pagkatao mo. Lumakad siya patungo sa pinto at binuksan ito ng malapad. Umalis ka na. Ang mukha ni Patricia ay napuno ng galit at kahihiyan. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag. Magsisisi ka, Alejandro. Walang magmamahal sa'yo tulad ng pagmamahal ko. At kapag napagtanto mo yan, huli na ang lahat. Ang tanging pinagsisisihan ko. Malamig na sagot ni Alejandro ay hindi ko agad nakita kung sino ka talaga. Padabog na lumabas si Patricia, isinarado ang pinto nang malakas na halos yumanig ang mga larawan sa dingding. Ang sumunod ay isang katahimikang mas mabigat kaysa dati. Si Carmen ang unang gumalaw. Niyakap niya si Mia ng mahigpit. Shh, tahan na anak. Wala na siya. Pagkatapos ay humarap siya kay Alejandro yumuko at nanginginig na nagsalita. Sir, pasensya na po sa gulo. Aalis na po kami ni Mia bukas na bukas din po. Hindi maringis sabi ni Alejandro. Lumapit siya, ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng matinding pag-aalala. Nakikita niya ang malinaw na pulang marka ng kamay sa pisngi ni Carmen. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, tila nag-aalangan bago ito ibinaba. Patingin ang pisngi mo. Ayos lang po ako, sir. Hindi ka ayos. Giit niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Carmen dati. Pagsisisi. Galit sa sarili. Tinitigan niya ang marka sa pisngi ni Carmen, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Sa isang boses na halos hindi marinig, nagtanong siya isang tanong na puno ng bigat ng mga buwang nagdaan. Carmen, gaano na katagal itong nangyayari? Kinabukasan ng araw ay sumikat na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ng mansyon ang hangin ay mabigat sa mga hindi nasasabing salita. Maagang nagising si Carmen kahit pahalos hindi siya nakatulog. Ang paulit-ulit na pag-replay sa isip niya ng mga pangyayari kahapon, ang basag na Florera, ang galit ni Patricia, ang sampal, at higit sa lahat ang tanong ni Alejandro ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na pagod at walang katiyakan. Habang natutulog pa si Mia, umupo siya sa maliit na lamesa sa kanilang silid. Kumuha siya ng isang malinis na papel at isang bolpen. Gabi-gabi sa lamesang ito siya nag-aaral. Pero ngayong umaga, ibang bagay ang isusulat niya. Sir Alejandro, maraming salamat po sa lahat ng tulong at kabutihan ninyo sa amin ni Mia. Bawat salita ay tila may tinig. Isinulat niya ang kanyang resignation letter. Iyon lang ang tanging tamang gawin. Hindi niya kayang manatili sa isang lugar kung saan siya ang naging dahilan ng pagkasira ng relasyon ng kanyang amo. Ang kahihiyan at ang takot na baka maulit ang nangyari ay masyadong mabigat. Natapos niyang isulat ang liham
at maingat itong tiniklop. Habang naghahanda siya ng agahan sa kusina, narinig niya ang mga yabag. Nakatayo si Alejandro sa may pintuan ng kusina, suot pa ang kanyang pantulog na shorts at isang simpleng t-shirt. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, isang palatandaan na hindi rin siya nakatulog ng maayos. Magandang umaga. Sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Sir, magandang umaga po. Sagot ni Carmen, iniiwasan ang kanyang tingin. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa pagtitimpla ng kape. Ipaghahanda ko na po kayo ng agahan. Carmen, maupo ka muna. Sabi ni Alejandro, ang kanyang tono ay hindi isang utos kundi isang pakiusap. Umupo siya sa isa sa mga silya sa maliit na breakfast nook sa kusina. Nag-aalangan man sumunod si Carmen. Mahigpit niyang hinawakan ang nakatuping liham sa bulsa ng kanyang duster. Ito na ang pagkakataon. Sir, tungkol po sa nangyari kahapon. Tungkol sa resignation letter na hawak mo ngayon. Putol ni Alejandro ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bulsa ni Carmen. Natigilan si Carmen. Paano niyo po? Hindi na kailangan ng sulat, Carmen? Malumanay niyang sabi. Huwag kang umalis. Umiling si Carmen sa wakas, ay nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ang kanyang tingin. Hindi po pwede, sir. Naging dahilan po ako ng pag-aaway ninyo ni Ma'am Patricia. Nakakahiya po. Kailangan na po naming umalis ni Mia. Hindi ikaw ang dahilan, Carmen. Ako, giit ni Alejandro. Ako ang nagbulag-bulagan. Ako ang hindi nakakita sa kung ano talaga ang nangyayari sa sarili kong pamamahay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Alam mo ba, Carmen, ang nanay ko? Katulong din siya dati. Ang pag-amin na yon ay nagpagulat kay Carmen. Si Don Alejandro Bustamante, ang isa sa mga pinakamatagumpay na tech CEO sa bansa, ay anak pala ng isang kasambahay. Naglinis siya ng mga bahay sa Batangas para lang mapag-aral ako. Pagpapatuloy ni Alejandro, ang kanyang tingin ay tila nasa malayo. Naaalala ko pa, gagawin ko ang homework ko sa sahig ng kusina ng mga amo niya habang naririnig ko siyang nagkukuskos ng sahig sa sala. Nangako ako sa sarili ko noon na gagawin ko ang lahat para hindi na niya kailangang lumuhod para sa iba. Ang kwento ay lumikha ng isang hindi nakikitang tulay sa pagitan nilang dalawa. Sa isang iglap, hindi na siya ang kanyang amo at hindi na siya ang kanyang katulong. Sila ay 2 taong nakakaunawa sa bigat ng kahirapan at sa halaga ng dignidad. Hindi ko po alam, sir, na, mahinang sabi ni Carmen. Kaya nang makita kita kahapon, sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon nang makita kong sinampal ka niya. Parang ang nanay ko ang nakita ko. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hahayaan kong mangyari ulit yun. Pero sir, kaya nakikiusap ako sa'yo, Carmen. Manatili ka. Hindi bilang empleyado ko kundi bilang kasama dito sa bahay. Ikaw at si Mia. Ang lugar na ito ay tahanan niyo rin. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Carmen ay tuluyan ng bumagsak. Ang pagod, ang takot, ang kahihiyan, lahat ay tila natunaw sa init ng kanyang pag-unawa at sinseridad. Sige po, sir. Halos pabulong niyang sagot. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro, isang ngiting tila nabunutan ng tinik. Nang gabing iyon, isang bagay na hindi pa nangyayari dati ang naganap. Dahil sa pagod at emosyonal na pagkahapo, hindi na nakapagluto si Carmen ng isang formal na hapunan. Nagprito lamang siya ng isda at nagluto ng kanin. Abala siyang nagpapakain kay Mia sa maliit na lamesa sa kusina nang pumasok si Alejandro. Mukhang masarap yan, sabi niya tinitingnan ang simpleng pagkain. Sir, pasensya na po. Hindi na po ako nakapagluto ng maayos. Pwede ba akong makisalo? Putol niya. Bago pa man makasagot si Carmen, kumuha na si Alejandro ng plato at umupo sa tabi ni Mia. Ang eksena ay napaka-surreal. Ang amo niyang milyonaryo nakaupo sa isang lumang silya at kumakain ng pritong isda at kanin
gamit ang kamay tulad nila. Tahimik sila sa simula. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos at ang mahinang boses ni Mia na nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa eskwela. Tito Alejandro, sabi ni Mia, marunong po ba kayong gumawa ng volcano para sa science project? Natawa si Alejandro. Nung kasing edad mo ako, gumawa ako niyan. Nanalo pa nga ng second place. Bakit po second lang? Kasi yung kalaban ko may ilaw yung solar system niya. Nakangiting sagot ni Alejandro. Habang pinapanood sila ni Carmen, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng init at kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa unang pagkakataon, ang malaking bahay na ito ay naramdaman niyang parang isang tahanan. Salamat po, sir, sabi ni Carmen nang matapos silang kumain. Alejandro na lang. At walang anuman, sagot niya habang tinutulungan siyang magligpit ng mga plato. Ito ang tama. Nagbigay siya ng isang pangako sa sarili noon na walang sino man ang muling mananakit kay Carmen o kay Mia habang nasa ilalim sila ng kanyang bubong. Ngunit sa labas ng mansyon sa dilim ng kalsada may isang itim na SUV na nakaparada. Sa loob nito, nakaupo si Patricia, ang kanyang mukha ay nababalutan ng anino. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen nito ay nagliliwanag sa kanyang mukha habang kinukuhanan niya ng litrato ang bintana ng kusina kung saan matatanaw ang anino ng 3 taong masayang nag-uusap. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nag-type siya ng isang mabilis na mensahe at ipinadala ito. Ang tatanggap, Papa. Ang laman ng mensahe, Dad, I need your help. I need you to destroy her. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang 2 linggo. Dahan-dahang nagkaroon ng bagong ritmo ang buhay sa mansyon. Nawala ang bigat sa hangin, napalitan ito ng isang magaan at komportableng katahimikan. Si Alejandro ay nagsimulang umuwi ng mas maaga mula sa opisina. Ang dating bakanting dining table ay madalas nang may 3 plato tuwing hapunan. Para kay Mia ang bawat gabi ay isang bagong pakikipagsapalaran, pagbuo ng mga puzzle, pagbabasa ng mga kwento o simpleng pakikinig sa mga alaala ng kabataan ni Alejandro. Isang gabi matapos ang isang masayang hapunan kung saan nagpaturo si Alejandro kung paano magluto ng adobo, ang lahat ay tila perpekto. Masayang-masaya si Mia habang ipinapakita ang kanyang perfect score na test paper sa math. Si Carmen naman ay nakangiti habang pinagmamasdan ng dalawa, isang nangiting matagal nang nawala sa kanyang mga labi. Ngunit ang kapayapaan ay madaling mabasag. 2:00 ng madaling araw, nagising si Carmen sa isang mahinang tunog, isang ubo na naging isang pag-ungol. Agad siyang bumangon at nilapitan ang kama ni Mia. Ang balat ng kanyang anak ay nag-iinit na parang baga. Ang karaniwang mapupulang pisngi nito ay ngayon ay maputla at ang paghinga nito ay mababaw at mabilis. Hinipo niya ang noo nito. Diyos ko po, bulalas niya sa sarili. Nag-aapoy sa lagnat si Mia. Agad na kumilos si Carmen, ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-aalala. Kumuha siya ng thermometer, 39.5 degrees Celsius, panic. Iyon ang unang naramdaman niya. Siya lang mag-isa sa isang malaking bahay sa gitna ng gabi. Ang kanyang isip ay tumakbo sa pinakamasasamang posibleng mangyari. Kumuha siya ng bimpo at planggana ng maligamgam na tubig. Habang pinupunasan niya ang nag-iinit na katawan ni Mia, narinig niya ang isang katok sa pinto. Carmen, ayos lang ba kayo? Naririnig kitang naglalakad-lakad. Ang boses ni Alejandro. Dala ng pag-aalala, binuksan niya ang pinto. Nakita ni Alejandro ang namumutlang mukha ni Carmen at ang nanginginig na si Mia sa kama. Agad na nawala ang antok sa kanyang mukha. Anong nangyari? Nilalagnat po siya, sir. Sobrang taas po. Nanginginig na sabi ni Carmen, hindi na maitago ang takot sa kanyang boses. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Dadalhin ko na po ba siya sa ospital
Lumapit si Alejandro at marahang hinipo ang noo ni Mia. "Kalma lang," sabi niya sa isang boses na mahinahon at puno ng kontrol, isang bagay na kailangan ni Carmen sa sandaling iyon. Ganyan din ang nanay ko kapag nagpapanik ako. Unang-una kailangan nating pababain ang lagnat. Tama yang ginagawa mo sa bimpo. May gamot ka ba para sa lagnat? Tumango si Carmen at kinuha ang bote ng paracetamol syrup. Tinulungan siya ni Alejandro na painumin si Mia na halos hindi na maidilat ang mga mata. Ang mga sumunod na oras ay tila isang walang katapusang paghihintay. Salitan sila ni Alejandro sa pagpapalit ng bimpo sa noo ni Mia. Umupo sila sa magkabilang gilid ng kama, dalawang anino sa dilim na binabantayan ng isang maliit na anghel. Sa gitna ng katahimikan at pag-aalala, nagsimula silang mag-usap hindi bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang taong pinag-isa ng isang pangkaraniwang layunin. "Noong bata ako, madalas akong magkasakit." Mahinang kwento ni Alejandro. "Laging nag-aalala si Mama. Minsan ibinenta niya ang nag-iisang alahas niya para lang maibili ako ng gamot." Ang mga ina, gagawin po talaga ang lahat para sa kanilang anak. Sagot ni Carmen, ang tingin ay nakatuon kay Mia. Tumingin si Alejandro sa kanya, pinag-aaralan ng kanyang muka sa liwanag na nagmumula sa lampshade. "Tulad mo, nakita ko kung paano mo hinarang ang sampal para sa kanya." Yumuko si Carmen, nahihiya. "Wala po iyon." "Huwag mong sabihing wala lang yun, Carmen. Iyon ang pinakamatapang na bagay na nakita ko sa buong buhay ko." Ilang sandali silang natahimik. Maya-maya, upang maiba ang usapan, nagtanong si Alejandro. "Nakita ko minsan ang mga libro mo sa kwarto. Nag-aaral ka, di ba?" Tumango si Carmen. "Online po. Business Administration. Dahan-dahan lang po kasi 2 subject lang ang kaya kong bayaran kada sem." "At ginagawa mo yan habang nagtatrabaho ng full-time at inaalagaan si Mia?" "Mag-isa," sabi ni Alejandro, puno ng paghanga ang kanyang boses. "Paano mo nagagawa lahat yan?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Carmen. "Kailangan po kailangang kayanin." Bumaba ang lagnat ni Mia bandang 4:00 ng umaga. Sa wakas ay nakatulog ito ng mahimbing. Dahil sa pagod, si Carmen ay nakatulog na rin sa silyang kinauupuan niya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring hawak ang kamay ni Mia. Tinitigan siya ni Alejandro. Sa himbing ng kanyang pagkakatulog, nakita niya ang mga linya ng pagod sa kanyang mukha. Nakita niya ang lakas at determinasyon na nakatago sa likod ng kanyang simpleng anyo. Hindi na siya bumalik sa kanyang silid. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pader at binantayan ang mag-ina hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan, habang natutulog pa si Mia, nagpasya si Alejandro na ayusin ang mga gamit ni Carmen na naiwan sa sala. Doon sa ilalim ng isang tumpok ng mga libro sa accounting, nakita niya ito, isang luma asul na kwaderno. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at ang mga sulok ay lukot na. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Ang loob ay puno ng sulat kamay, isang eleganteng lumang estilo ng pagsulat. Mga recipe, kare-kareng tunay sa Gapan, sisig ng mga Kapampangan, morko ni Lola Nena. Bawat recipe ay may kasamang mga personal na tala sa gilid. Maglagay ng kaunting taba ng baboy para mas malasa. Sikreto ay nasa mabagal na pagpapakulo. Habang binabasa niya, isang plano ng negosyo ang nahulog mula sa mga pahina. Ito ay isinulat sa isang mas modernong sulat kamay, ang sulat kamay ni Carmen. Kusina ni Lola, a business plan. Natigilan si Alejandro. Binasa niya ang bawat pahina. Market analysis, financial projections, proposed menu. Ito ay hindi isang simpleng pangarap. Ito ay isang detalyadong plano, pinag-aralan at pinag-isipang mabuti. Naunawaan niya ngayon. Ang pag-aaral ni Carmen ng business administration
ay hindi lang para makakuha ng trabaho sa opisina. Ito ay para sa isang mas malaking pangarap. Sir, nagulat si Alejandro. Nakatayo si Carmen sa may pintuan gising na. Nakita niya ang kwaderno sa kamay ni Alejandro. Agad siyang namula. Pasensya na po, sir. Kalat ko po yan. Ito ba ang dahilan? Tanong ni Alejandro, itinuro ang kwaderno at ang business plan. Tumango si Carmen, ang kanyang tingin ay nasa sahig. Pangarap ko po. Pangarap namin ng nanay ko na balang araw maipagpapatuloy ko ang karinderya ni Lola. Tumingin si Alejandro mula sa kwaderno patungo kay Carmen. Ang paghanga niya ay lalong lumalim. Ang babaeng ito ay hindi lamang isang ina. Siya ay isang mandirigma, isang visionary na tahimik na bumubuo ng kanyang imperyo sa gitna ng kahirapan. Napakahusay nito, Carmen. Sinabi niya ng may buong katapatan. Bago pa man makasagot si Carmen, nag-vibrate ang telepono ni Alejandro. Isang email, isang hindi pamilyar na address. Binuksan niya ito. Ang laman 3 litrato. Ang una ay si Carmen na bumibili sa palengke. Ang pangalawa ay si Mia na naglalaro sa labas ng eskwelahan. Ang pangatlo ay isang malabong kuha nilang 3 na magkakasamang kumakain sa kusina na kuha mula sa labas ng bintana. Sa ilalim ng mga litrato ay may isang maikling mensahe. Ang mga katulong na masyadong malapit sa kanilang amo ay madalas napapahamak, lalo na ang kanilang mga anak. Agad na nag-iba ang anyo ng mukha ni Alejandro. Ang paghanga ay napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na galit. Tumingin siya kay Carmen na walang kamalay-malay sa bagong banta. Naintindihan niya ngayon. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa isang basag na florera. Ito ay tungkol sa pagsira sa isang buhay. At hindi siya papayag na mangyari iyon. Ang email na yon ay isang deklarasyon ng giyera. Para kay Alejandro, ang banta ay malinaw at personal. Hindi na ito simpleng paninira. Ito ay isang direktang pag-atake sa kaligtasan ng 2 taong nagsisimula nang maging sentro ng kanyang mundo. Kinabukasan, pagkatapos niyang siguraduhin na tuluyan ng bumuti ang pakiramdam ni Mia, gumawa siya ng isang desisyon. Carmen, sabi niya habang nag-aalmusal sila, mag-empake kayo ni Mia, aalis tayo. Natigilan si Carmen, ang hawak niyang pandesal ay nanatili sa ere. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang pinakamasama. Aalis po. Pinapaalis niyo na po ba kami? Ang takot ay muling gumapang sa kanyang boses. Umiling si Alejandro na pagtanto ang bigat ng kanyang sinabi. Hindi. Mali ang pagkakasabi ko. Magbabakasyon tayo. Kailangan ninyong magpahinga, lalo na si Mia. At kailangan ko ring umuwi. Umuwi po. Saan po tayo pupunta? Sa Batangas, nakangiting sabi ni Alejandro. Ipapakilala ko kayo sa nanay ko. Ang ideya ay nagdulot ng isang alon ng kaba kay Carmen. Ang makilala ang ina ng kanyang amo ay isang bagay na hindi niya kailanman inisip. Pero sir, nakakahiya po. Isa kang kaibigan, Carmen. Putol niya ang kanyang tono, ay hindi nag-iiwan ng lugar para sa pagtutol. At si Mia parang pamilya ko na rin. Gusto kong makilala sila ni Mama. Sige na, kailangan niyo ito. Ang paglalakbay patungong Batangas ay isang pagbabago ng tanawin at ng damdamin. Habang papalayo sila sa magulong syudad ng Maynila, papalitan ito ng luntiang mga bukirin at ng asul na tanawin ng dagat sa malayo. Para kay Mia, ito ay isang malaking pakikipagsapalaran. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa bintana ng sasakyan na mamangha sa mga kalabaw at sa malawak na kalangitan. Para kay Carmen, ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay nagpapalayo sa kanya mula sa anino ni Patricia at sa bigat ng mga nangyari. Ang sariwang hangin na pumapasok sa bintana ay tila naglilinis ng kanyang isip. Sa tabi niya si Alejandro ay nagmamaneho ng may katahimikan
ngunit isang komportableng katahimikan. Paminsan-minsan, sisilip siya sa salamin sa likuran upang tingnan si Mia at isang ngangiti ang sisilay sa kanyang mga labi. Ang bahay ni Alejandro sa Batangas ay malayo sa mansyon niya sa Dasmariñas. Ito ay isang simple ngunit matibay na bungalow na papaligiran ng isang hardin na puno ng mga namumulaklak na bougainvillea at mga puno ng mangga. Ang hangin ay amoy lupa at dagat. Sa may pintuan isang babaeng may mga pilak na hibla sa kanyang buhok at isang ngangiting kasing init ng araw ang naghihintay. Ang kanyang mga kamay ay magaspang sa pagtatrabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Ito si Lourdes Bustamante, ang ina ni Alejandro. "Alejandro, anak ko," sabi ni Lourdes, niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. "Abay, kay tagal mong hindi umuuwi." "Marami pong trabaho, ma," sagot ni Alejandro. "Ma, siya po si Carmen. At ito naman po si Mia." Lumingon si Lourdes kay Carmen at Mia. Walang bahid ng paghuhusga o pagtataka sa kanyang mga mata. Sa halip isang malawak na ngiti ang kanyang ibinigay. Yumuko siya para maging kapantay ni Mia. "Abay, kay gandang bata," sabi niya, marang hinaplos ang pisngi ng bata. "Ako si Lola Lourdes. Halika, iha. Meron akong tinimplang mainit na tsokolate para sa'yo." Agad na naging komportable si Mia kay Lourdes, habang si Alejandro at ang kanyang ina ay nagkakamustahan na upo si Carmen sa isang silyang yantok sa beranda. Pinagmamasdan ng kanyang anak na masayang nakikipaglaro sa mga alagang manok ni Lourdes sa bakuran. Ilang sandali pa lumabas si Lourdes at umupo sa tabi niya. May dalang 2 tasa ng mainit na kape, barako. "Huwag kang mailang sa akin, iha," sabi ni Lourdes sa isang malumanay na boses. "Alam ko ang lahat." Nagulat si Carmen. "Po, nagkwento sa akin si Alejandro sa telepono tungkol sa nangyari sa dating nobya niya." Sabi ni Lourdes, ang huling mga salita ay may bahid ng pagkadismaya. "Matagal ko nang sinasabi sa anak ko na ang babaeng iyon ay hindi para sa kanya. Ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa mga taong mas mababa sa kanila ay walang puso." Tumingin siya kay Carmen ng may pag-unawa. "Alam ko ang pinagdaanan mo. Naranasan ko rin yan. Ang mga masasakit na salita, ang mga mapangmatang tingin. Pero alam mo, iha, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito: ang dignidad ay hindi nakikita sa estado mo sa buhay, kundi sa kung paano mo pinapanindigan ang iyong pagkatao sa kabila ng lahat." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Carmen. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong lubos na nakakaunawa sa kanya. Naramdaman niyang mayroon siyang kakampi. Sa mga bisig ng simpleng babaeng ito, naramdaman niya ang yakap ng isang ina na matagal na niyang hinahanap. Ang 3 araw nila sa Batangas ay lumipas na parang isang panaginip. Naglakad-lakad sila sa dalampasigan, kumain ng sariwang isda at gabi-gabi nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Nakita ni Carmen ang ibang side ni Alejandro, ang simpleng lalaki na nag-aalala sa kanyang ina, na tumatawa sa mga simpleng biro at na may walang katapusang pasensya sa mga tanong ni Mia. Sa huling gabi nila, habang natutulog na si Mia, naupo sila ni Alejandro sa dalampasigan. "Salamat po dito, Alejandro," sabi ni Carmen. Kailangan po namin ito." "Ako ang dapat magpasalamat." Sagot niya, ang kanyang tingin ay nasa dagat. "Salamat dahil ipinaalala niyo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga." Bumalik sila sa Maynila na may bagong lakas at pag-asa. Ang mabigat na ulap na bumabalot sa kanila ay tila nawala. Ngunit ang katotohanan ay isang malupit na kaaway. Pagpasok nila sa mansyon, may isang sobre na nakapatong sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa foyer. Ito ay isang opisyal na sulat na may selyo ng gobyerno. Ang pangalan sa sobre, Miss Carmen Flores. Kinakabahang binuksan ito ni Carmen. Habang binabasa niya ang laman, dahan-dahang nawala ang kulay sa kanyang mukha.
Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Carmen, anong problema? Tanong ni Alejandro. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanya. Ibinigay sa kanya ni Carmen ang sulat hindi makapagsalita. Kinuha ito ni Alejandro at binasa. Ito ay isang formal na abiso mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Isang formal na reklamo ang isinampa laban sa inyo hinggil sa posibleng kapabayaan at paglalagay sa isang menor de edad sa isang di angkop at mapanganib na kapaligiran. Isang social worker ang itatalaga upang magsagawa ng investigasyon. Ang mga salita ay tila sumasaksak sa puso ni Carmen. Kapabayaan, mapanganib na kapaligiran. Ang tanging ginawa niya ay protektahan ang kanyang anak. Itinaas ni Alejandro ang kanyang tingin mula sa sulat. Ang kanyang muka ay isang maskara ng malamig na galit. Ang bakasyon ay tapos na. Ang kaaway ay gumawa na ng kanyang susunod na hakbang. At sa pagkakataong ito, ang kanilang target ay hindi na lamang si Carmen, kundi ang karapatan niyang maging isang ina. Ang araw ng pagdating ng social worker ay tila isang araw ng paghuhukom. Ang buong mansyon ay nababalot ng isang hindi karaniwang tensyon. Si Carmen ay hindi mapakali. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Para sa kanya ang nakataya ay hindi lamang ang kanyang trabaho o reputasyon, kundi ang kanyang pagiging ina, ang nag-iisang bagay na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Kalma ka lang, Carmen. Nandito ako. Sabi ni Alejandro, inabutan siya ng isang basong tubig. Hindi siya pumasok sa opisina. Mula umaga na sa tabi na siya ni Carmen, inihahanda ang lahat ng posibleng dokumento, ang kontrata sa trabaho ni Carmen, ang mga school records ni Mia na puno ng matataas na marka, maging ang mga resibo ng mga bitamina at malulusog na pagkain na binibili niya para sa bata. Nang dumating ang isang simpleng babae na nagpakilalang si Gengado Reyes mula sa DSWD, sinalubong sila ni Alejandro nang may magalang ngunit matatag na presensya. Ang interview ay ginanap sa sala. Si Gengado Reyes ay profesional, ang kanyang mga tanong ay direkta at walang paligoy. Miss Flores, ayon sa reklamong natanggap namin, kayo raw po ay naninirahan sa iisang bubong kasama ang inyong employer, si Mr. Bustamante. Tama po ba ito? Opo. Sagot ni Carmen, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. At ano po ang kalikasan ng inyong relasyon sa kanya? Bago pa man makasagot si Carmen, sumagot si Alejandro. Si Carmen ay aking empleyado, Gengin Reyes, ngunit higit pa riyan siya at ang kanyang anak na si Mia ay itinuturing kong pamilya. Ang paninirahan niya dito ay bahagi ng aming kasunduan upang masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng kanyang anak, lalo na't ulila na ito sa ama. Nagpatuloy si Gang Reyes, nabanggit din po sa reklamo ang isang insidente ng karahasan na naganap dito sa pamamahay na kinasangkutan ng dati ninyong nobya, Mr. Bustamat. Maaari niyo po bang ikwento ang nangyari? Sa pagkakataong ito, si Carmen ang nagsalita. Puno ng dignidad at nang hindi inaalis ang tingin kay Gong Reyes, ikinuwento niya ang lahat, ang pagkasira ng Florera, ang galit ni Patricia, at ang pagharang niya sa sampal na dapat ay para sa kanyang anak. Walang pagdadrama, tanging ang hubad na katotohanan. Gagawin po ng kahit sinong ina ang ginawa ko para protektahan ang kanyang anak. Pagtatapos ni Carmen, pagkatapos hiwalay na kinausap ni Gengeta sa Reyes si Mia sa playroom. Puno ng kaba ang dibdib ni Carmen, ngunit pinanatili ni Alejandro ang kanyang kamay sa balikat nito, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Geng Reyes kasama si Mia na nakangiti. Tinanong po ako ni tita kung masaya ako dito. Masayang, sabi ni Mia. Sabi ko, opo, kasi si mama nandito. Tapos si Tito Alejandro, tinuturuan ako sa homework ko.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ginangoy Reyes. Bago umalis, bumaling siya kay Carmen at Alejandro. Ang reklamo ay base sa isang anonymous tip. Kadalasan ang mga ganitong kaso ay nagmumula sa personal na galit. Sa nakikita ko si Mia ay isang masaya at malusog na bata. Magbibigay ako ng aking ulat. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Nang makaalis ang social worker na paupo si Carmen sa sofa nanginginig sa hininga ng ginhawa. Salamat sa Diyos. Bulong niya. Sabi ko sa'yo malalagpasan natin to. Sabi ni Alejandro, umupo sa tabi niya. Dahil nasa panig natin ang katotohanan. Sa sandaling iyon ang kanilang ugnayan ay lalong tumibay. Pinanday ng isang krisis na magkasama nilang hinarap. Makalipas ang ilang araw, habang namimili si Carmen sa isang high-end na supermarket sa Makati para sa mga lingguhang pangangailangan ng bahay, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan, isang boses na nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Well, look who's here. Nakatayo si Patricia sa gitna ng aisle kasama ang dalawa pang babaeng sosyal. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestida at ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Ang pagkikita nila ay malinaw na hindi isang aksidente. Ito ay isang bitag. Namimili para sa amo mo. Sabi ni Patricia, sapat na malakas para marinig ng mga taong malapit. O dapat ko bang sabihing para sa bago mong sponsor? Namula ang mukha ni Carmen. Gusto niyang tumakbo magtago. Ngunit naalala niya ang mga salita ni Alejandro, ang tapang ni Lourdes at ang inosenteng tiwala sa mga mata ni Mia. Hindi na siya muling magpapatalo. Magandang araw, Ma'am Patricia. Magalang ngunit matatag na sagot ni Carmen, itinutulak ang kanyang shopping cart, ngunit hinarangan ni Patricia ang kanyang daan. Huwag mo akong talikuran kapag kinakausap kita. Sigaw niya agaw pansin sa iba pang mga mamimili. Alam mo nakakaawa ka. Ginagamit mo pa ang anak mo para lang makaakyat sa buhay. Isang gold digger na nagtatago sa likod ng pagiging isang hamak na katulong. Ang salitang gold digger ay umalingaw-ngaw. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ng kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat kina Carmen at Patricia. Dito na sumabog ang galit ni Carmen. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. Hinarap niya si Patricia hindi na may takot, kundi may isang malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Ma'am Patricia, sabi ni Carmen ang kanyang boses, ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bakal. Ang pagiging mahirap ay hindi isang kasalanan, at ang pagtatrabaho ng marangal para sa aking anak ay hindi isang kahihiyan. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang nakakahiya, pagpapatuloy niya, ay ang manakit ng iba para lang gumaan ang iyong pakiramdam. Ang nakakahiya ay ang magkaroon ng lahat ng pera sa mundo pero wala namang puso. Natigilan si Patricia, hindi inaasahan ang ganitong pagsagot. Si Alejandro, dagdag ni Carmen ang pagbanggit sa pangalan nito, ay nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas. Nakita niya ang halaga ko bilang isang tao. Isang bagay na kailanman ay hindi mo nakita. Marahil dahil ang tanging nakikita mo lang ay ang iyong sarili sa salamin. Nang walang anumang salita, marahan niyang itinabi ang cart ni Patricia at naglakad palayo. Ang kanyang ulo ay nakataas. Ang mga bulungan ng mga tao ay sumunod sa kanya, ngunit ngayon, ang mga ito ay puno ng paghanga para sa kanya at pagkutya para sa babaeng naiwang nakatayo, namumula sa galit at kahihiyan. Pag-uwi ni Carmen sa bahay, nanginginig pa rin siya, ngunit hindi sa takot. Ito ay dahil sa adrenaline, sa tagumpay ng pagtayo para sa kanyang sarili. Ikinuwento niya ang lahat kay Alejandro. Isang ngiti ng pagmamalaki ang gumuhit sa labi ni Alejandro. Iyan ang Carmen na kilala ko, sabi niya. Matapang at may dignidad. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang telepono ni Alejandro. Ang pangalan ni Daniel, ang kanyang business partner, ang lumabas sa screen. Pare, sabi ni Alejandro nang masaya.
May maganda akong ibabalita sa'yo. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay seryoso. Alex, may problema tayo. Malaki. Agad na nawala ang nangiti ni Alejandro. Anong nangyari? Tumawag si Mr. Tan, isa sa mga pinakamalaki nating investor. Sabi ni Daniel ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May nagpapakalat ng mga chismis tungkol sa mga personal na iskandalo mo. Mukhang ginagalaw na ng ama ni Patricia si Judge Arturo ang mga koneksyon niya. Hindi na lang ito tungkol sa personal na buhay mo, Alex. Pinupuntirya na nila ang kumpanya. Ibinaba ni Alejandro ang telepono. Tumingin siya kay Carmen, ang kanyang mukha ay seryoso. Nanalo sila sa isang laban sa supermarket. Ngunit ngayon, malinaw na ang giyera ay lumipat na sa isang larangan kung saan mas malaki ang nakataya ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang babala mula kay Daniel ay naging isang madilim na anino na bumalot sa mga sumunod na araw. Naramdaman ni Alejandro ang pagbabago sa pakikitungo sa kanya sa mundo ng korporasyon. Ang mga tawag na dati mabilis sinasagot ay biglang hindi na available. Ang mga meeting ay biglang na-reschedule. Ang mga bulungan sa mga social gatherings ay tumatahimik kapag siya ay dumarating. Ang impluwensya ni Judge Arturo Cortez ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat. Sinisira ang kanyang reputasyon at ang tiwala ng kanyang mga kasosyo. Ngunit para kay Carmen, ang tunay na dagok ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Isang hapon, habang abala siya sa pagre-review para sa kanyang midterm exams, nakatanggap siya ng isang opisyal na email mula sa administrasyon ng kanyang online university. Subject: Urgent Review of your academic scholarship, na pakunot ang noo ni Carmen. Binuksan niya ang email, ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. Dear Ms. Flores, this is to inform you that your academic scholarship is currently under review following an anonymous but detailed accusation of plagiarism on your last submitted thesis paper. We are required to investigate this matter formally. Until a conclusion is reached, your scholarship benefits will be temporarily suspended. Hindi. Bulong ni Carmen sa sarili. Hindi maari. Ang salitang plagiarism ay parang isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang bawat papel na kanyang isinulat, bawat sanaysay na kanyang binuo, ay produkto ng mga gabing walang tulog, ninakaw na oras at purong pagsisikap. Ang kanyang scholarship ay hindi lamang isang tulong pinansyal. Ito ang kanyang lifeline, ang tanging paraan para maabot ang pangarap na binuo niya mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Kung mawawala ito, guguho ang lahat. Nang ipakita niya ang email kay Alejandro, nang gabing iyon, ang mukha nito ay nag-iba mula sa pag-aalala patungo sa isang mapanganib na galit. Ito na ang huling patak. Ang pag-atake sa DSWD ay masama. Ang pag-atake sa kanyang kumpanya ay isang hamon. Ngunit ang pag-atake sa pangarap ni Carmen sa nag-iisang bagay na para sa kanya lamang ay isang kasalanang hindi niya mapapalampas. Hayop sila, mariing sabi ni Alejandro. Hindi na sila nakontento sa paninira. Ngayon, pati ang kinabukasan mo ang gusto nilang sirain. Napaupo si Carmen sa sofa. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na pagkawala ng pag-asa. Paano na to, Alejandro? Ito na lang ang meron ako. Ang pag-aaral ko. Ito ang tanging pamana na maibibigay ko kay Mia. Hindi ito ang katapusan, Carmen. Sabi ni Alejandro, lumuhod sa harap niya at marahang inalis ang mga kamay mula sa kanyang mukha. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Hindi tayo susuko, lalaban tayo. Pero paano? Wala tayong laban sa kanila. Ang kapangyarihan ng pera, nasa kanila lahat. Mali ka. Sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. May isang bagay tayong wala sila. Alam natin na tama tayo. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Tama ka.
Ang pagiging depensibo ay hindi na sapat. Kailangan nating umatake. Kinuha niya ang kanyang telepono. Daniel, kailangan kita. Ilang sandali pa dumating si Daniel sa mansyon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ipinakita sa kanya ni Alejandro ang email. Alex, this is getting out of hand, sabi ni Daniel. Ang pag-atake sa kumpanya ay isang bagay, pero ito, personal na ito, masyadong marumi. Iyon mismo ang punto, Dan. At hindi ako papayag na manalo sila, sagot ni Alejandro. So anong plano mo? Hindi na tayo pwedeng maghintay na lang sa susunod nilang hakbang. Kailangan nating humanap ng panlaban. Kailangan nating malaman ang kahinaan ni Judge Cortez. Umiling si Daniel. Alex, delikado yan. Isang federal na hukom ang binabangga mo. Ang mga taong tulad niya marunong magtago ng kanilang mga sikreto. Kung magkakamali ka, hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa'yo. Baka pati kalayaan mo. Tumingin siya kay Carmen ng may pag-aalala. Para ba sa kanya? Sulit ba ang lahat ng ito? Oo. Sagot ni Alejandro nang walang pag-aalinlangan. Sulit siya. Sulit sila ni Mia. At hindi ko nahahayaang may manakit pa sa kanila. Huminga ng malalim si Daniel. Okay? Kung buo na ang desisyon mo, may kilala ako. Pero hindi siya mura. At hindi siya naglalaro ng malinis. Siya ang pinakamagaling sa larangang ito. Kinuha ni Daniel ang kanyang telepono at nagdial. Raul, Daniel to. May trabaho ako para sa'yo. Malaking isda. Si Raul Torres ay hindi isang ordinaryong private investigator. Isa siyang dating ahente ng NBI na piniling magtrabaho ng mag-isa. Ang kanyang espesyalidad, paghahanap ng mga baho ng mga makapangyarihang tao. Kinabukasan nagkita sila ni Alejandro sa isang tahimik na coffee shop. Si Raul ay isang lalaking nasa mid-40s, may matalas na mata, at isang presensyang nagsasabing marami na siyang nakita sa buhay. Judge Arturo Cortez, sabi ni Raul, matapos marinig ang buong kwento. Malinis ang record niya sa publiko. Isang respetadong hukom, mapagmahal na ama, at aktibo sa charity work ng kanyang asawa. Walang taong ganoon kalinis, giit ni Alejandro. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Raul. Iyan din ang paniniwala ko. Bigyan mo ako ng 1 linggo at sapat na pondo. Titingnan natin kung gaano talaga kaputi ang damit ng santo. Habang nagtatrabaho si Raul sa dilim, si Carmen naman ay dumadaan sa sarili niyang impyerno. Ang balita tungkol sa plagiarism ay kumalat sa kanyang online community. Ang mga dati niyang kagrupo sa pag-aaral ay biglang umiiwas sa kanya. Bawat email na natatanggap niya mula sa universidad ay nagdudulot ng kaba. Ang pangarap na dati abot kamay na niya ay tila isang bituin na unti-unting namamatay. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Mia sa kanyang assignment, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Tumulo ito sa papel na sinusulatan ng kanyang anak. Mama, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Mia. Pinunasan ni Carmen ang kanyang mga luha. Wala anak, napuwing lang si Mama. Ngunit alam ni Alejandro ang totoo. Nakikita niya ang bigat na dinadala ni Carmen at ang bawat luha nito ay nagpapatigas sa kanyang determinasyon. 1 linggo ang lumipas. Gabi na at nag-uusap sila ni Carmen sa sala nang biglang tumunog ang telepono ni Alejandro. Isang hindi rehistradong numero. Hello! Nahanap ko na. Ang boses ni Raul. Napatayo si Alejandro. Ano ang nakuha mo? Ang charity foundation na pinapatakbo ng asawa ni Judge Cortez, sabi ni Raul. Mukha itong malinis sa labas, pero ang mga libro sa loob. May mga ghost projects, mga donasyon na hindi nakalista. Naglilipat sila ng pera papunta sa isang pribadong offshore account. Naramdaman ni Alejandro ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. May ebidensya ka. Mga kopya ng bank transfers, mga pangalan, mga pets sa lahat. Sabi ni Raul. Pero may isa pa.
Mas personal, may kinalaman sa isang kaso ng lupa, 10 taon na ang nakakaraan. Isang kaso kung saan si Judge Cortez mismo ang humatol. Ang desisyon niya ay pabor sa isang malaking real estate developer. Ang hindi alam ng marami ang lupaing iyon ay pag-aari ng pamilya ng kanyang asawa bago pa man ito naibenta sa developer. Conflict of interest. Pagtataksil sa tiwala ng publiko. Bulong ni Alejandro. Ito ang kahinaan. Ito ang sandata. May isa pang huling bagay. Sabi ni Raul, ang kanyang boses ay mas seryoso. Hindi lang si Carmen ang biktima ni Patricia. May 2 pang dating katulong. Parehong biglang umalis. Parehong tumanggap ng malaking halaga ng pera kapalit ng kanilang pananahimik. Nahanap ko ang isa sa kanila at handa siyang magsalita. Ibinaba ni Alejandro ang telepono, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig sa halo-halong emosyon, galit, tuwa at determinasyon. Tumingin siya kay Carmen na nag-aalalang naghihintay. Nakuha na natin sila, sabi ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na ang pagtatago. Oras na para lumaban ng harapan. Ang impormasyong nakuha ni Raul Torres ay parang isang bomba na hawak ni Alejandro. Ito ay sandatang kayang sumira ng mga reputasyon, magwasak ng mga karera, at magbagsak ng isang buong pamilya. Ngunit alam niyang kailangan itong gamitin sa tamang panahon at sa tamang lugar para sa pinakamalakas na epekto. Kinabukasan habang tahimik na naghahain ng almusal, si Carmen, inilatag ni Alejandro ang kanyang plano. Sa Biyernes simula niya ay ang taunang charity ball ng Cortez Foundation. Ito ang pinakamalaking social event ng taon para sa kanila. Lahat ng importante sa Maynila ay naroroon, mga politiko, mga negosyante, ang media. Ito ang gabi kung kailan sila nagpapakitang gilas, nagpapakita ng kanilang kabutihang loob. Tumingin siya ng diretso kay Carmen. Gusto kong sumama ka sa akin. Nabitawan ni Carmen ang hawak niyang platito. Ang tunog ng pagtama nito sa mesa ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ano po, sir, nababaliw na po ba kayo? Ang ideya ay napakalayo sa katotohanan na ito'y halos katawa-tawa. Isa po akong katulong. Paano po ako pupunta sa isang ganoong klaseng party? Hindi ka pupunta doon bilang katulong, Carmen, mariing sabi ni Alejandro. Pupunta ka doon bilang partner ko, bilang kapantay nila. Oras na para makita ka nila kung sino ka talaga, hindi bilang anino sa pamamahay ko, kundi bilang isang babaeng may sariling liwanag. Umiling-iling si Carmen, ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Hindi ko po kaya, Alejandro. Kahihiyan lang po ang idudulot ko sa inyo. Pagtatawanan lang po nila ako. Pagtatawanan tayo. Hayaan mo silang tumawa, sagot ni Alejandro. Dahil sa pagtatapos ng gabi, tayo ang huling hahalakhak. Carmen, ito na ang pagkakataon natin. Ang harapin sila sa kanilang sariling teritoryo, sa harap ng lahat ng taong gusto nilang pahangain. Ito ang tanging paraan para matapos na ito. Ang takot sa puso ni Carmen ay nag-aagawan sa isang bagong umuusbong na damdamin, ang pagnanais na lumaban. Pagod na siyang magtago. Pagod na siyang matakot. Tumingin siya kay Alejandro at sa determinasyon sa mga mata nito, nakahanap siya ng lakas. Pero, ano po ang isusuot ko? Halos pabulong niyang tanong. Wala po akong damit na para doon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Huwag mong problemahin yan. Ako nang bahala. Nang hapong yon, isang tawag ang natanggap ni Alejandro. Si Lourdes ang kanyang ina. Anak, na balitaan ko mula kay Daniel ang plano mo. Sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sigurado ka ba dyan, delikado ang binabangga mo? Kailangan tuma. Sagot ni Alejandro. Para kay Carmen, para kay Mia, isang sandali ng katahimikan. Kung ganoon, sabi ni Lourdes, kailangan niya ng kakampi.
papunta na ako dyan. Kinagabihan dumating si Lourdes sa mansyon dala ang kanyang simpleng bagahe at ang kanyang hindi matatawarang tapang. Agad niyang niyakap si Carmen. Iha, huwag kang matakot, sabi ng matanda. Ang mga taong mapagmataas madaling bumagsak. Ang kailangan mo lang ay isang maliit na tulak at sa Biyernes, itutulak natin sila. Ang presensya ni Lourdes ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan kay Carmen. Sa mga sumunod na araw ang matanda, ang naging kanyang anino, nagbibigay ng mga payo at walang sawang suporta. Sa araw ng charity ball, dumating ang isang malaking kahon para kay Carmen. Nang buksan niya ito, sa tulong ni Lourdes, at nang nananabik na si Mia, isang hininga ng pagkamangha ang kumawala sa kanilang tatlo. Sa loob ay isang bestida. Isang simple, ngunit napakagandang bestida na gawa sa dark emerald green na tela. Ang disenyo nito ay elegante at hindi magarbo bumabalot sa katawan ng may dignidad. Hindi ito isang damit na sumisigaw ng kayamanan, kundi isang damit na bumubulong ng kumpiyansa. Subukan mo, iha, sabi ni Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nag-aalangan man pumasok si Carmen sa kanyang silid. Paglabas niya kapwa natigilan sina Lourdes at Mia. Ang simpleng kasambahay na kanilang kilala ay nawala. Ang humalili ay isang babaeng may natural na ganda at isang presensyang hindi mo maaaring baliwalain. Mama, para kang Reyna, bulalas ni Mia. Mas maganda pa sa Reyna, pagtatama ni Lourdes. Nang gabing iyon, habang tinutulungan ni Lourdes si Carmen sa kanyang buhok, at simpleng make-up, pumasok si Alejandro sa silid. Nakasuot na siya ng kanyang formal na tuxedo. Ready na ba? Natigilan siya sa gitna ng kanyang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Carmen. Nakita na niya itong pagod, umiiyak at natatakot. Nakita na niya itong nakangiti at tumatawa. Ngunit ngayon, nakita niya ito sa isang bagong liwanag. Nakita niya ang babaeng maaaring maging siya kung hindi lamang naging malupit ang tadhana. Nakita niya ang babaeng pinapangarap niyang makasama. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang puno ng mga hindi nasasabing salita. Napakaganda mo, Carmen. Sa wakas ay nasabi niya ang kanyang boses ay halos isang pabulong na mula si Carmen. Salamat. Handa ka na ba? Tanong ni Alejandro, inilahad ang kanyang braso. Huminga ng malalim si Carmen. Tumingin siya kay Lourdes na tumango sa kanya bilang pampalakas loob. Tumingin siya kay Mia na pumalakpak sa tuwa. Sa wakas, tumingin siya kay Alejandro at sa braso nitong naghihintay. Kinuha niya ito. Handa na ako. Ang ballroom ng isang 5-star hotel sa Bonifacio Global City ay puno ng mga nagkikislapang alahas at mga pekeng ng ngiti. Ang hangin ay puno ng amoy, ng mamahaling pabango at ng bulungan ng mga nag-uusap. Nang bumukas ang malaking pinto at pumasok si Alejandro Bustamante, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ngunit ang pagtataka ay agad na napalitan ng pagkabigla nang makita nila kung sino ang kanyang kasama. Si Carmen na kapitbisig sa isa sa mga pinakamayamang lalaki sa silid ay naglakad ng may dignidad na hindi inaasahan ng sinuman. Ang kanyang ulo ay nakataas, ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin. Ang mga bulungan ay huminto. Ang mga nangiti ay nagyelo. Ang musika ay tila humina. Sa gitna ng silid nakatayo si Patricia, kasama ang kanyang ama, si Judge Arturo Cortez. Ang kanilang mga ngiti ng tagumpay ay dahan-dahang nawala habang papalapit sa kanila si Alejandro at ang babaeng sinubukan nilang wasakin. Ang komprontasyon ay hindi na maiiwasan. Ang entablado ay nakahanda na. Ang paglalakad ni Carmen at Alejandro sa gitna ng ballroom ay tila isang prosesyon. Bawat hakbang ay mabigat, bawat tingin mula sa mga panauhin
ay tila isang kutsilyong humihiwa sa katahimikan. Para kay Carmen ang bawat segundo ay isang pagsubok ng kanyang tapang. Mahigpit ang kapit niya sa braso ni Alejandro, ang tanging matibay na bagay sa isang dagat ng paghuhusga. Hindi nagtagal hinarangan sila ng landas. Si Patricia na may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi at si Judge Arturo Cortez na may ekspresyon ng isang taong nakatingin sa isang nakakadiring insekto. Alejandro darling, simula ni Patricia ang kanyang boses ay tumutulo sa pekeng tamis. Nagulat ako. Hindi ko alam na nag-iimbita na pala sila ng mga staff sa ganitong event. Tumingin siya kay Carmen mula ulo hanggang paa. Pero dapat sinabihan mo siya. Ang entrance para sa mga serbidora ay nasa likod. Hindi pinansin ni Alejandro ang kanyang panunuya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Judge Cortez. Magandang gabi, Judge. Maganda ang party ninyo. Napakaraming mapagbigay na tao dito, handang tumulong sa mga nangangailangan. Lahat kami dito ay may puso para sa kawanggawa, Mr. Bustamante. Sagot ng hukom ang kanyang boses ay may awtoridad. Isang katangiang tila nawawala na sa ilan sa atin. Ang huling mga salita ay malinaw na patama kay Alejandro. Talaga po, sabi ni Alejandro, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung ganoon siguradong magiging interesado kayo at ang lahat ng inyong mga panauhin sa isang bagong proyektong nais kong suportahan. Nang walang anumang babala lumakad si Alejandro patungo sa maliit na entablado kung saan nakatayo ang isang mikropono para sa mga anunsyo. Si Carmen ay naiwang nakatayo sa tabi ng mga Cortez, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Excuse me everyone, can I have your attention for a moment? Sabi ni Alejandro sa mikropono. Agad na tumahimik ang buong ballroom. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Maraming salamat sa Cortez Foundation para sa gabing ito. Simula ni Alejandro. Isang gabi ng pagbibigayan. At sa diwa ng pagbibigayan nais kong ipakilala sa inyo ang isang tunay na kwento ng katatagan at pagsisikap. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo kay Carmen. Ang babaeng ito, si Miss Carmen Flores, ay isang ina na mag-isang itinataguyod ang kanyang anak. Isang full-time na empleyado na nagsisikap pa ring tapusin ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo na may perpektong grado. Siya ay isang ehemplo ng dignidad at pagsisikap. Ang mga bulungan ay nagsimula. Si Patricia ay namutla na pagtanto kung saan patungo ang lahat ng ito. Ngunit sa kasamaang palad, pagpapatuloy ni Alejandro ang kanyang boses ay nagiging mas matigas. May mga taong sa halip na tulungan ang mga tulad ni Carmen ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan para sila ay sirain. Sa isang senyas mula kay Alejandro, isang malaking projector screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng logo ng foundation ay biglang nag-iba ng imahe. Ang unang lumabas ay isang kopya ng bank transfer mula sa account ng Cortez Foundation papunta sa isang offshore account sa Cayman Islands. Isang kolektibong hininga ng gulat ang maririnig mula sa mga manonood. Si Judge Cortez ay natigilan, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ito ay isa lamang sa maraming donasyon na hindi napupunta sa mga sinasabing benepisyaryo ng foundation, paliwanag ni Alejandro. Sunod na lumabas ang isang dokumento ng kaso. Ang kaso ng lupa, 10 taon na ang nakakaraan. Malinaw na ipinapakita ang koneksyon ng pamilya ng asawa ng hukom. Isang kaso ng conflict of interest. Sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Isang pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ang mga kamera ng media na naroroon para i-cover ang sosyal na kaganapan ay nagsimulang mag-flash. Nakatutok ngayon, hindi sa mga magagarang damit, kundi sa namumutlang mukha ni Judge Cortez. At panghuli, sabi ni Alejandro, ang kanyang tingin ay bumaling kay Patricia
na ngayon ay nanginginig sa galit at takot. Ang tunay na kawanggawa ay nagsisimula sa kung paano mo tratuhin ang mga tao sa paligid mo. Lumabas sa screen ang isang video, isang babaeng umiiyak, isa sa mga dating katulong ni Patricia. Binayaran po nila ako para manahimik, sabi ng babae sa video. Sinasaktan po ako ni Ma'am Patricia. Itinutulak, sinasabunutan. Ayaw ko na pong matakot. Sinungaling. Sigaw ni Patricia sinusubukang umakyat sa entablado, ngunit pinigilan siya ng mga security guard. Ang lahat ng ebidensyang ito, pagtatapos ni Alejandro, kasama ang mga paratang ng paninirang puri, panggigipit at pag-udyok sa maling akusasyon laban kay Miss Flores ay naisumite na sa opisina ng Ombudsman at sa Department of Justice kaninang hapon. Sa hudyat na yon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang ilang mga unipormadong pulis kasama ang mga ahente mula sa NBI. Ang gabi ng selebrasyon ay naging isang gabi ng eskandalo. Sa gitna ng kaguluhan ng mga nagsisitakbuhang reporter ang galit na sigaw ni Patricia, ang tahimik na pag-aresto. Kay Judge Cortez, bumaba si Alejandro sa entablado. Hindi niya pinansin ang sinuman. Naglakad siya ng diretso kay Carmen. Ang buong mundo nila ay tila lumiit sa espasyong yon sa pagitan nilang dalawa. Tapos na Carmen, mahinang sabi ni Alejandro. Wala nang mananakit sa inyo. Tumingin si Carmen sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi niya mapigilan. Ito ay mga luha ng ginhawa ng pasasalamat at ng isang bagay na mas malalim pa. Inabot ni Alejandro ang kanyang kamay, ngunit sa halip na hilaan siya palayo sa gulo, may kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Hindi ito isang singsing. Isa itong nakatuping papel. Inilatag niya ito. Ito ay isang formal na dokumento. Articles of Partnership. Sa itaas nakasulat ang pangalan ng isang bagong kumpanya, Kusina ni Lola Inc. Hindi ako lumuhod, Carmen. Sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dahil hindi ako nag-aalok na maging mas mataas sa'yo. Nag-aalok ako na maging kapantay mo. Tumingin siya sa mga mata nito. Hindi ko hinihiling ang kamay mo para maging asawa ko lang. Hinihiling ko ang kamay mo para maging kasosyo ko. Sa negosyo at sa buhay. Buuin natin ang pangarap mo nang magkasama. Si Carmen ay natigilan na papalibutan ng pagbagsak ng isang pamilya at ng pagsilang ng isang pangarap. Ang ingay ng mga kamera, ang mga sigaw lahat, ay tila nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nasa harap niya na hindi nag-aalok ng isang fairy tale, kundi isang partnership na binuo sa paggalang at paghanga. Tinitigan niya ang dokumento, pagkatapos ay tumingin siya kay Alejandro na matiyagang naghihintay. Ang kanyang puso ay puno ng napakaraming emosyon. Sa wakas nagsalita siya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw sa gitna ng kaguluhan. Kailangan ko ng panahon para mag-isip. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahampas sa abalang kalye ng Tomas Morato sa Quezon City ay may bagong amoy, isang pinaghalong bango ng bawang na ginigisa mga halamang gamot na pinapakuluan at ang hindi mapagkakamali ang aroma ng bagong saing na kanin. Sa harap ng isang inayos na lumang bahay na may istilong Espanyol, isang simpleng kahoy na karatulang nakasabit, Kusina ni Lola. Sa loob ang dating katahimikan ay napalitan ng masayang kalansingan ng mga kubyertos at ng masiglang usapan ng mga kumakain. Ang lugar ay puno. Bawat mesa ay okupado ng mga pamilya, magkakaibigan at mga profesional na sabik na matikman ang lutong bahay na pinag-uusapan sa buong syudad. Sa gitna ng lahat ng ito, si Carmen. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Sa halip suot niya ang isang malinis na apron ng chef sa ibabaw ng kanyang simpleng damit. Ang kanyang mukha, bagamat may bahid ng pagod, ay nagniningning sa isang liwanag na hindi pa nakikita dati, ang liwanag ng isang pangarap na natupad. Mesa 4, 2 order pa ng kare-kare. Sigaw niya sa mga kusinero.
"Yes, chef," sabay-sabay na sagot ng kanyang team. Mula sa pagiging isang one-woman army ngayon, ay pinamumunuan na niya ang isang kusinang puno ng mga taong rumerespeto sa kanya. Ang kanyang business plan na dati isinulat lamang sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na ilaw ngayon ay ang blueprint ng isang matagumpay na negosyo. Ang hindi niya kay Alejandro noong gabing iyon sa charity ball ay hindi isang pagtanggi. Ito ay isang kahilingan para sa espasyo upang mahanap ang kanyang sarili, hindi bilang empleyado ni Alejandro o bilang biktima ni Patricia kundi bilang si Carmen Flores, ang babaeng may sariling pangarap. Iginagalang iyon ni Alejandro. Ibinigay niya ang espasyong yon, ngunit hindi siya lumayo. Naging tahimik siyang suporta isang kaibigan na nanonood mula sa malayo habang itinatayo ni Carmen ang kanyang imperyo, piraso bawat piraso. Ginamit ni Carmen ang sarili niyang naipon kasama ang isang maliit na pautang mula sa bangko na ngayon ay masayang-masaya na magpautang sa kanya upang simulan ang kusina ni Lola. "Mama, yung table 7. Gusto daw makausap yung chef." Isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. Si Mia na may suot na maliit na apron na may nakabordang official taster ay masayang tumatakbo palapit sa kanya. Ngumiti si Carmen at hinaplos ang buhok ng anak. "Sige anak, papunta na si Mama." Paglabas niya sa dining area, sinalubong siya ng palakpakan mula sa isang mesa. Isang matandang mag-asawa ang nakangiting tumayo. "Iha," sabi ng babae, "ang sisig mo. Lasang-lasa ko ang pagmamahal para akong bumalik sa kusina ng aking ina." Ang mga salitang yon ay mas matamis pa kaysa sa anumang dessert. "Maraming salamat po. Iyon po talaga ang aming layunin." Sagot ni Carmen, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Habang kinakausap niya ang mga customer, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa isang tahimik na sulok nag-iisa. Si Alejandro, hindi na siya ang CEO na nakatuksedo. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt tahimik na pinagmamasdan ang tagumpay ni Carmen, isang ngiti ng pagmamalaki ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang hindi nasasabing pag-uusap ang naganap, isang pag-uusap ng pasasalamat, paghanga at isang pag-ibig na hinayaang mamulaklak sa tamang panahon. Nang gabing iyon, matapos magsara ang restaurant, habang ang huling empleyado ay umalis na, naiwan silang tatlo. Si Carmen na pagod, ngunit masaya. Si Mia na nakatulog na sa isa sa mga sofa sa lounge at si Alejandro na naghintay hanggang sa matapos ang lahat. "Congratulations, Carmen," sabi ni Alejandro lumapit sa kanya. "Salamat sa'yo," sagot ni Carmen. "Salamat sa pagtitiwala mo sa akin." "Hindi." Pagtatama ni Alejandro. "Salamat sa pagtitiwala mo sa sarili mo." Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. "Alejandro?" Basag ni Carmen sa katahimikan. "Tungkol sa alok mo, 6 na buwan na ang nakalipas." "Ang partnership sa negosyo?" Tanong niya bagamat alam niyang hindi iyon ang tinutukoy ni Carmen. "Hindi," sabi ni Carmen, isang nahihiyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. "Yung isa, yung partnership sa buhay." Isang malawak na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mukha ni Alejandro. "Akala ko hindi mo na itatanong." Lumapit siya. Sa gitna ng kanyang pangarap na natupad sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanyang sariling restaurant, marahan niyang hinawakan ang mukha ni Carmen. "Carmen Flores, handa ka na bang maging partner ko?" "Oo, Alejandro." Sagot ni Carmen, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Handang-handa na. Ang kanilang unang halik ay hindi enggrande o madrama. Ito ay tahimik, tapat at puno ng pangako, isang halik na nagtahi sa dalawang mundong pinaglayo ng tadhana, ngunit pinag-isa ng pag-ibig. Binuhat ni Alejandro ang natutulog na si Mia. Habang naglalakad sila, palabas ng restaurant, si Carmen ay huminto at lumingon sa larawan ng kanyang lola na nakasabit sa dingding.
Nagtagumpay po kami, Lola. Bulong niya. Sa labas ang gabi ay malamig, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng init. Pumasok sila sa kotse ni Alejandro, hindi na bilang amo at empleyado, kundi bilang isang pamilya na handang harapin ang anumang bagong simula. Habang papaalis sila, napahilig ang ulo ni Mia sa balikat ni Alejandro. Sa kanyang pagtulog isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi, isang salitang matagal nang gustong sabihin ni Alejandro. Papa. Tumingin si Alejandro kay Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Ngumiti si Carmen pabalik. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, ang kanilang tahanan ay hindi na isang mansyon o isang restaurant. Ang kanilang tahanan ay ang isa't isa.